Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay paano ba maglingkod sa Panginoon. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 2. At buksan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, "So I exhort the elders among you as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly as God would have you, not for shameful gain, but eagerly." Or sa Tagalog, ngayon bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo, at bilang kabahagi sa kaluwalhati ang ihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan nyo ang kawan ng Diyos na nasa pangangasiwa na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang kundi may sigasig. Teaching number 1. In the New Testament, the terms bishop, pastor, and elder refer to the same office. Sa kasaysayan ng simbahan, maraming pamagat ang ginagamit upang ipakita ang iba't ibang tungkulin ng mga pinuno. Ngunit ayon sa bagong tipan, ang mga salitang bishop, pastor, at elder ay hindi magkakahiwalay na posisyon, kundi iba't ibang paglalarawan ng iisang papel sa loob ng iglesia. Teaching number 2, the Bible teaches the priesthood of all believers. Sa lumang tipan, tangi ang mga itinalagang pari lamang ang may tungkulin na mamamagitan sa Diyos at sa kanyang bayan. Ngunit sa bagong tipan, itinuro ni Jesus na ang bawat mananampalataya ay may direktang ugnayan sa Diyos. Teaching number 3, Christian must be serve God in various altars. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi limitado sa loob ng simbahan. Ang altar ay hindi lamang pisikal na lugar, kundi sumisimbolo rin sa anumang lugar kung saan tayo nag-aalay ng ating sarili sa Diyos. Application number 1, seek a church where you are empowered to serve. Mahalaga ang pagiging bahagi ng iglesyang sumusuporta sa iyong paglago sa pananampalataya. Ang mabuting simbahan ay hindi lamang nagtuturo ng salita ng Diyos, kundi nagbibigay rin ng oportunidad sa bawat isa upang maglingkod at gamitin ang kanilang mga talento at kakayahan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Application number 2, seek a church where you can be held accountable. Bilang mga Kristiyano, kailangan natin espiritual na gabay at accountability. Ang isang malusog na simbahan ay nagtuturo ng pagsunod ng Diyos sa Diyos at nagtutulungan ang bawat isa upang manatiling matatag sa pananampalataya. Application number 3, seek a church that aligns more closely with the New Testament. Hindi lahat ng simbahan ay pareho ang itinuturo. Dapat nating piliin ang isang iglesyang tunay na sumusunod sa mga aral ng Biblia. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.